Mayong hapon sa mga kaigsuon na natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip pa mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong higala, igsuon nga Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mo tanan? Karong hapuna sa Bisaya gyud atong gibisita o gihatagan o ginabang ang mga nasunugan sa Surigao City. Atong makauban karon si Sangguniang Kabataan Barangay Badas Placer, Surigao del Norte Chairman Gestoni Polistico Balaba. Maayong balita na pud gikan sa mga natabangan sa atong Malasakit Center dala ni Office of the Presidential Assistant for the Visayas, ASEC Janji Gonzales. Og usa ka original Bisaya music ang ipaambit sa atong banda gikan sa Cagayan de Oro City, ang The Prodigals PH. Og sa atong Bisaya food trip ang lamian na local version sa ramen nga Ukyo Ramen Ya gikan sa Bukidnon. Istoryang puno sa padayon na pagserbisyo publiko ang inyo makita og madungog karong hapon. Diri lang sa Bisaya gyud na inyo pud mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao. Og makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline 0947-486-0291. Like, share, and message na dayon. Magsugod ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, dipirmaan ni Cebu City Mayor Edgar Labella ug Department of Tourism Region 7 Regional Director Shalimar Hofi Tamano ang Memorandum of Agreement alang sa tabang pinansyal nga nagkatindad og 2,094,000 pesos gikan sa DOT-7 alang sa Cebu City Government. Ang maong tabang alang sa Tourism Product and Market Development Program na naglangkob sa mga programa sama sa Highland Blooms, Ecotourism ug Urban and Coastal Tourism. Mapasalamaton si Mayor Labella sa tabang nga gihatag sa DOT-7 alang sa pagpalambo sa turismo sa Cebu. Sa Region 10, kapin 8,300 ka mga senior citizens ang midawat silang social pension pinaagi sa hugot na paningkamot sa Cagayan de Oro City Social Welfare and Development Office, Department of Social Welfare and Development Region 10 ug inabagan sa Office for Senior Citizens Affairs. Ang matag benepisyaryo nakadawat og balor 3,000 pesos nga social pension alang sa second semester sa tuig 2020. Pinaagi sa house-to-house delivery o payout. Ipahigayon ang house-to-house payout niadtong December 19 hangtod December 29. Tinubay-ubay ka mga empleyado sa City Hall ang aktibong mipahigayon niini. Sa maong programa, anaa sa kapin 7,000 ka mga benepisyaryo ang ubos sa DSWD, samtang laing 2,000 ka mga senior citizens ang benepisyaryo sa lokal na kagamhanan. Sa Region 13, karong bulana, nakita nga daghan nga migratory birds sa nasod. Rason nga gisugdan na usab ang dugan nga Asian Water Bird Census o ang AWC nga nagsugod atong January 2 ug mahuman karong January 18, 2021. Sa tibok Caraga, adunay 5 ka monitoring site ug 2 ka monitoring site ang anaa sa syudad nga mao ang ibisitahan sa mga bird watchers. Kini mao ang Masaw ug Lumbukan monitoring site. Sumala sa DENR, usa sa mga nakita nga mga species sa migratory bird sa Masaw Fish Ponds AWC site mao ang purple heron, green shank, marsh sandpiper, black-winged stilt, whiskered tern, pied white-headed, great egret, red shank, Eurasian curlew, far eastern curlew, black-tailed godwit ug flock of stilts. Para sa atong Operation Tabang, nagatud kitag mga hinabang sa atong kaigsuunan nga nasunugan sa Surigao City. Let us watch this. Niadtong January 9, 2021, kapin sa 80 ka panimalay ang nasunog sa Baybay Magallanes, Barangay Washington sa siyudad sa Surigao. Anaa sa kapin 300 ka individual ang dili lamang balay ang nawala nila, bisan ang ilang panginabuhian o kabtangan. Tugang pakaron sa ilang giatubang ang kasamtangang pandemya nga dala sa COVID-19. Atong nahinabi si Michael Cunado, usa sa biktima sa sunog ug nagtrabaho sa fish landing. Giambit sa ato ni Michael ang hinungdan sa sunog ug ang kahimtang nila karon. Mayon lang sa tanan. Ako si Michael Cunado. Taga Baybay Magallanes. Lumulupi ko sa Baybay Magallanes na biktima kami sa sunog. Kaya kami karon na pamilya na unsi kami kabuok. Ang sunuga sa pamilya, bagay yun nasalbar bisang gamay na butang, ti mga baro nga sunog. Ako trabaho, libur sa landing piece.
Kuya, kamusta inyo kahimtang karon? Amo kahimtang karon bisan amo kahimtang karon number 1 gadyon ang amo. Ako iba hantod karon iniya pa kami karon sa ako iba. Ug asa kami matulog Sa karon, asa ka mga karon na to? na kami sa pilot. Pilot. Mm. So, uno kada ko ang damage sa inyo sugod atong pagsunog. Ang dami dito sa amo gud bayay. Totally 75 ito dito kapamilya. Nasunugan. Salamat nga kami ang mga bata. Paluin kami sa Ginoo na mga bata tuyog pagkajud sa Alas City na itabo ini na Alas City 40 na itabo sa buntag. Pwede nimo masulti kayo kung ano sigda na susunog. O sulugdan ang nasunog inin nagluto lagi nan butin naton ako nin iya kuan silingan dungag siya og kanon wa magyud mabantay niya nakalimot siya na nibutol mo tumbutin nibutol mo kailap lang yung kalayo trapal yung tarpulin na trapal ba mo hinungdan kailap ang suga dito nagsugod jaga-jaga ng mga tao hindi yun matabang na namo kay di baga na mo yung kayado iaway ng kayado ba hindi nagyud hindi mo katabang sunog nagtabok-tabok na sunog. Tungod niini, nag-organisa ang Bisaya Gyud og relief operations alang sa mga biktima sa sunog. Kauban si Board Member Edgar Andanar, Attorney Salvador Acelda ug mga miyembro sa Bisaya Gyud sa probinsya sa Surigao del Norte, giadtuan nato ang evacuation center kung diin temporaryo kini silang namuyo. Sa tanang biktima sa sunog, sigon sa atong pwede itabang sa atong programa, atong gitagaan bisag sa gamay na pamaagi. Kabalo kita sa Bisaya Gyud, nagawas sa pagkaon, dako ang ilang gikinahanglan para makabarog sa ilang kahimtang sa umaabot. Apan bisan pa, tungod sa atong pagtinabangay, we rise as one. Salamat Karajaw, Bisaya, Gyud. Sa mga pamilya na atong natabangan, mga biktima sa sunog sa Surigao City, we pray for your quick recovery. Busa, magtinabangay ta. Kinsa pa may magtinabangay kung dili kita na pod nga Bisaya gyud. Laban lang. Sa pagbalik sa Bisaya gyud, makauban nato si Asek Janji Gonzales ug si SK Chairman Gestoni Polistico Balaba ng Barangay Badas Placer, Surigao del Norte. Just stand by. We will be right back. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communications Secretary Martin Andanar. Pag-ong Malasakit Center ang nag-abli karong semana sa Luzon, aduna nay 98 ka malasakit center sa atong nasod, no? Samtang usa ka pasyente karon sa Sugbo ang gitutukan sa atong Malasakit Center. Human kini nagpatabang tungod sa iyahang kahimtang leprosy o sanla. Gikan sa Kabisayan ania si OPAB Assistant Secretary Janji Gonzales alang sa mga updates. Asik Janji, mayong hapon. Daghang salamat, Sec Martin. Giablihan ni adtong Enero 12 ang ika-98 nga Malasakit Center sa nasod. Anaa kini nahimutang sa Casimiro A. Inares Senior Memorial Hospital sa probinsya sa Rizal. Ang hospital mao ang ika-52 nga hospital sa Luzon nga gibutangan og Malasakit Center. Ang launching gitambungan ni Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo, Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino ug mga opisyal sa hospital ug lokal nga kagamhanan. 52 sa Luzon, 22 sa Visayas, 24 sa Mindanao. Pagkakaron, aduna nay 52 ka Malasakit Center ang Luzon, 22 sa Visayas ug 24 sa Mindanao. Sa lalawigan sa Sugbo,
Adunay pasyente gikan sa Moalboal, Cebu nga nangayog tabang aron mapatambalan sa iyang kahimtang. Si Precious Ann Borador, 33 years old, taga Basdiot, Moalboal, Cebu. Nag-antos sa sakit nga leprosy o sangla. Siya gipahiluna sa Malasakit Center sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Mandaue City aron tambalan. Gitabangan ni siya sa opisina sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas tungod sa request ni Senator Kuya Bongo nga maasikaso dayon ania ang pamahayag ni Precious Ann. Ako po si Precious Ann Borador na ngayon ay nakatira sa Barangay Basdiot, Moalboal, Cebu. Meron po akong leprosy na kinakailangan ng atensyong medikal. Sinubukan ko pong maghanap ng hospital. Natatanggap po sa aking sitwasyon. Pero ako po ay bigo. Pero mabuti na lamang may mga taong tumulong sa akin para masakatuparan ang pagkakaroon ng atensyong medikal. Nagpapasalamat po ako kay Dr. Mitch Ortiz ng Assert Visayas na siyang tumawag sa OFAB at sa opisina ni Senator Bongo, Malasakit Center. Tinanggap po ako dito sa Eversley Hospital at ngayon ay nabibigyan na ng mga pangunang lunas at gumagaan na rin ang pakiramdam ko. Maraming salamat po sa OFAB at sa opisina ni Senator Bongo, lalo na dito sa Visayas. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Na-admit si Precious Ann sa hospital ni adtong unang adlaw sa bag-ong tuig, January 1, 2021. Ato unyang sundan ang mga development sa kaso ni Precious Ann ug ang suporta sa Malasakit Center alang kaniya. Secretary Martin, mao kadto ang atong Malasakit Center update. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales. Maayong hapon. Thank you so much sa imong Malasakit Center updates, Asik Janji Gonzales of the Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Karong hapon, maghatag og update sa ilahang mga programa para sa mga kabataan sa Barangay Badas Placer, Surigao del Norte, si SK Chairman Gestoni Polistico Balaba. Mayong hapon diya, Gestoni. Mayong hapon, sir. Gestoni, pwede nimo i-share kanamo ang inyong mga programa na nakatabang sa pag-iwas sa COVID-19 virus, ang inyong komunidad. Una sa tanan, sir, during lockdown last March 16, together with the Barangay Badas Council and Sangguniang Kabataan and other stakeholders, diri sa mga barangay naghatag mi og mga alcohol sa mga nagkalain-lain nga tindahan. And of course, nag-distribute mi og mga face mask o mga frontliners sama sa BCW, sa mga barangay tanod, which sila ang mga person in authority during sa among curfew hours. So, nag-implement mi og curfew hours sa among minors na 24/7 para to secure the safety of our constituents here in Badas. I-share pod kanamo inyong pamaagi sa pag-distribute o pag-apod-apod sa ayuda sa inyong barangay despite sa kakulangan sa inyong pondo. In behalf sa among barangay Badas, sir, ang tapod sa Sangguniang Kabataan, ang top ni sa amo barangay Badas ay since 10% lang man ang among pondo sa Sangguniang Kabataan, which is not enough to provide the needs of the youth here in sa among barangay. So, ang among gihimaan ni sir, ay para gagod equal or pantay tanan na among pag-distribute sa among mga food pack sa among barangay na amo kining gihatag sa matag usa 2 kilos each. That was first wave. It was April, then gisundan din just sa May nga tag 1 kilo kada isa. Tanan Japan na per person, tapos no exemption to sir. Either mabuntis man kaw, mabata, napay
ya panipano nga bata, as long as mututoy na si Jaggi, hatagan na mo tan karap kay para pantay. And it was second wave. Then last December 3rd week, naghatag pod mi sa Sangguniang Kabataan. It was our fund distributed sa among mga constituents sa mga kabatanunan baligi household namo kay sahon nakita sir, not totally enough para nga mohatag ko nga dili enough nga ihatag na tanan para sa kabatanunan. So nag-initiate ko kay para ma-equal sharing gihapon ang sa among fund, gi-initiate na ho nga per household ang among hatagan. Kay sa akong panglantaw, ang uban mga bayaya may mga SK, so amo tong agi household na ho tanan. So nanghatag mi og tag 4 kilos kada bayay. Then 3 pesos nga bear brand, tapos napuyo ka itlog sa matag balay sir. Unsa inyong programa that supports distance learning para sa mga estudyante sa inyong barangay? Isip ko sa leader sa kabatanunan sir. Naglantaw ko kung unsa ang karadyawan, kung unsa ang angay na akong maihatag, isip leader or isip sulugoon ining barangay. Ako mismo nag-initiate at my own expense, nihatag ko og bond paper sa among private institution which is hamok sila makater nga mga estudyante nga waya magsalig sa gobyerno, unlike mga public nga mga sector. So naslay kaya nga ihatag, so I choose nga sa kaugalingon nga pagpaningkamot nihatag ko mismo sa isa ka private high school diri sa among barangay og bond paper to provide para ma-feel nila nga the Barangay Badas Council or even the Sangguniang Kabataan is supporting them despite of this pandemic. Karong 2021, unsa inyong mga planong programa nakalatag na para sa inyong kabatanunan? Para sa ako sir, dako among panglantaw kuman nga katuigan bisan pa man o na ay pandemic, for isa sa mga rason nga among gilantaw isip mga official sa barangay, gitap namo ang barangay nga mag-initiate kung unsang ang himuon kay since naka-experience mata sa pagtaas sa presyo. So kami mga kabatanunan, we consider that tree planting or kanang pagtanom sa mga gulay, we consider that one as recreational activity to divert their attention kay para instead of wasting their time using their gadget, we encourage them nga magtanom kay para po ato makompetensyahan ang presyo sa market. So amo na ang among mga sakuman pa na sir. But so far for the next namo nga mga agenda, we can discuss more about the things that we're going to propose for the 2021. Justoni, mensahe nimo para sa mga kabataan sa Barangay Badas. So, minsahin ako sa mga kabatanunan diri sa amo sa Barangay Badas is don't lose hope. Continue to be a good person gihapon despite of this pandemic. Padadon gihapon sa paglambo, padadon gihapon sa pagbuhat sa karadyawan o ginapunta nga kita mismo sa atong kaugalingon usunod gihapon sa mga patakaran nga gihatag sa gobyerno kay para maghapon ni sa atong kaluwasan sa tanan. Aron malikay ta sa mga virus since ana po bagong nga strain sa COVID guman nga niabot, gihangyo na akong uban sa pag-cooperate lamang. Daghang salamat SK, Barangay Badas Placer, Surigao del Norte, Chairman Justoni Polistico Balaba. Thank you so much sir. It's my pleasure. Sa atong pagbalik, usa na pod ka original Bisaya music ang inyong mapaminaw from a band named The Prodigals PH. Ipakita usab kanato ni Chef Kerwin ang Bukidnon version sa ramen. Keeping you excited sa pagbalik sa Bisaya Gyud. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. The Presidential Communications
Sa atong mga pinangga, inyong napaminaw ang original composition sa The Prodigals PH o para mas mailhan pa nato sila atong kauban karong hapuna ang lead vocalist na si Eman La Victoria. Good afternoon, Eman. Eman, please share with us kinsa imong inspirasyon aning pinangga. Yes, good afternoon, sir. Inspirasyon ako ani akong pinangga na kanta is para ni sa mga mag-asawa, mag-partner, and sa tanang importante sa imong kinabuhi. So, mutong nahimo na ako siya nga kanta. Dedicated to sa tanan. Yan po. Karon sa mo nag-start sa inyong banda o what is behind the name The Prodigals PH? Ang Prodigals PH, nag-start ni siya sa Manila since way back 2015. And then ako, nabungkag na ito after mga 1 year, nabungkag mi. Mutong niuli kong Cagayan de Oro. Gipadayon ako siya dito sa Cagayan from 2018 andun karon. So 2 years na siya sa Cagayan. But originally from Manila ni siya nga banda, sir. And prodigals meaning sa atong hibawan is ang prodigals is mga badlungonon na siya nga mga personality, pero baliktad sa mga ipakita na mo nga ang prodigals is dedicated sa iyang talent, and ipakita po na mo nga doon na pagin siya maibuga pang passion niya sa music. Kumusta ang inyong banda karong pandemya? Sa pagkakaroon, sir, naundang kita mo mga gigs. Last gig na mo last year is February 2020. And pag-start sa pandemya, wagid zero tanan, walay gig, walay mga bar nga mga tugtugan. So, nag-concentrate na lang mi sa paghimo og mga original song. Mao na nga among ikabisihan ron sa akong grupo. Sa mga gusto pa makapaminaw sa inyong mga originals, where can they catch you? Na mga social media sites mo pwede i-follow. Yes, sa mga gusto mo follow na mo, doon na may YouTube channel. Pwede nyo i-search ang Prodigals PH. And naadito ang mga original song, mga music video, and other mga cover songs. And sa Facebook, doon na sa me, type lang ninyo ang Prodigals PH ng gihapon. So, ma-search po ninyo dito, ma-follow ninyo tanan ang mga activities within this present days o sa mga abot pa. And doon na sa Instagram, it's Prodigals PH _music. Nasa dito ang mga activities and events. Thank you so much, Eman, ng bandang The Prodigals PH. Yes, salamat din, sir, sa pag-invite and sa inyong programa. And yes, magpasalamat ko sa tanang nagsuporta sa bandang Prodigals, and especially kay Ma'am Sara Valiescas and Subida Outdoors, CDO Metal Shirt, Charis Ann and Pineda family, kay Joy Punks, and kay Jeff Rock sa among gitarista, sa drummer na mo nga si Maiko, and La Victoria and Pineda family. And sa tanang followers na mo sa Prodigals, please subscribe and follow lang sa among mga social media accounts. Thank you po. Ang mga bisya gyud kuyaw o mga talent. Gutom na ba mo? O karon dinita sa lami nga first ever Bukidnon ramen version sa Ukyo Ramen Ya. Sa pinakaunang Japanese restaurant sa Malaybalay City, Bukidnon, we are here with Chef Kervin Villamala. Kibisita nato ang pinakaunang ramen house sa Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon, ang Ukyo Ramen Ya. Din gipakita sa ato ni Chef Kervin Villamala ang paagi sa iyang pagluto sa local version na ramen, ang Ukyo Ramen, na ilang special of the house. I'm Kervin Villamala. I'm the owner of Ukyo Ramen Ya. Actually, it's located here in Impalambong, Malaybalay City. So today, I'm going to cook tungkutsu ramen. It's a type of ramen which has a thicker broth and it also has a creamier broth. So right now, atong first ginako nga himuon is ang among signature ramen, which is called na Ukyo. No? It has an aromatic spicy
nasa specific nga spice nga aroma. So today mo ni atong mga ingredients sa atong gamiton. First, atong kani siya mo itong shoyu. This is the soup base sa ramen. Then we have the Pokyo oil. Then we have the wine, Japanese wine. So we have here is a tonkotsu type noodles. It's a very thin noodles. So these noodles are actually sa ingredients nga akong gipahimo, but it is with my own secret ingredients. Now karon ato ilunod na ang noodles. Then mag-prepare ta sa atong chaso while waiting sa noodles. So mo siya ang gitawag og chaso. Usually mo siya atong topic sa to sa atong ramen. So, while waiting sa atong noodles, so ato na isugod og prepare ang broth. Giambit usab ni Chef Kervin ang sinugdanan sa iyang restaurant. Di nakuha niya ang pangalan na Okyo sa iyang naamigo na hapon na misulod sa iyang balay kay nalaan kini nga usa ka restaurant. Mahiligon sa luto si Kervin, mauya kining gilutuan gamit ang kung unsa lang ang anaan na sahog sa iyang kusina. Sukad niadto, nagpermina og bisita ang hapon kay Kervin ug gidasig niya kini na siya magtukod og ramen house kay matod sa hapon susama kini kalami sa authentic ramen sa Japan. Then, magbutang ta og spring onion. Dayon, actually sa Bisaya ni tawag namin ning ang daga. Actually, mo ni sa staple sa Japan. Then our chaso. Then our ajitama. So actually, it's a soft-boiled egg soaked in Japanese soy. Then, put some nori. And seeds. So, mo ni ato ang Okyo ramen. So, for those viewer, please take some time to visit Malaybalay. Actually, this is first Malaybalay nga Japanese food, and we have a ramen. So, do visit us here in Impalambong, landmark in front of San Isidro Gym, Malaybalay City. Open me from 10 a.m. to 9 p.m. sa gabi. So hopefully you enjoy the show. Kunya take some time to visit us someday. Thank you. Bisita na sa Okyo Ramen-ya, ang authentic Japanese ramen sa Malaybalay. Good things come to those who hustle. Nagsugod lang kini sa hilig ni Chef Kervin sa pagluto og Japanese food. Karon, usa na kasikat nga negosyo. Lahi rapod pagbisaya gyud na luto. Lami kayo. Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga andam utabang sa atong mga kaigsuonan Bisaya. Daghang salamat pod sa atong mga nakauban sa Guniang Kabataan Barangay Bad-As Placer, Surigao del Norte, Chairman Gestoni Polistico Balaba, kay Office of the Presidential Assistant for the Visayas ASIC John G. Gonzales, kay Eman La Victoria sa Prodigals PH of Cagayan de Oro City o kay Chef Kervin Villamala sa Okyo Ramen-ya mula sa Malaybalay City, Bukidnon. Magkita na sa ta sunod Sabado. Dali lang sa Bisaya gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Surigao City. Ug matanaw sa social media platform sa Aramen Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page, pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0947-486-0291. Like, share, and message dayon. Ako inyong igsuon o higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, amping pirmi mag-ampo og magkita-kita tag-usab mga bay. Diri lang sa Bisaya Gyud.